Welcome back. We are now ready to answer your questions. Pasensya na po muna, wala po munang lecture dahil napakarami po ng questions. We are inviting you to paste this broadcast sa inyong Facebook page para may share nyo po itong lecture natin ng truth po about health sa inyong friends, neighbors, classmates, and relatives. So para kumalat po itong information na ito na hindi po nalalaman ng karamihan. So we will start with Mark. Ask ko lang po kung ilang miligram po ba ang isang cup ng olive oil na gagamitin po sa liver and gallbladder flushing. It should be 1 cup, tsaka half cup po freshly squeezed lemon juice po. Kung po kayo bibili ng prepared bottled lemon juice kasi wala na pong enzyme yun po. Tandaan nyo po, when juices like fruits and vegetables are exposed to light tsaka heat, in 20 minutes lang po sa light, sinasabi po ni Dr. Gerson, wala nang enzyme yun. So, mariretain yung minerals, pero yung enzyme, it will be rendered useless. Very vital ang enzyme sa ating healing. Kaya, pinakamaganda squeeze mo freshly. Ngayon, if you do not know the procedure, Mark, you have to see me first. Kasi may danger ito pagka hindi napalambot yung gallstones. Halimbawa, hindi ka nag-juice ng apple juice na every 2 hours for 3 days from 8 a.m. to 8 p.m. Ang chances noon, hindi napalambot yung bato. Pagka malaki, ang baitak na dadaanan noon. Ang payat-payat lang. Kaya dapat alamin mo mabuti yung procedure. No? You have to see me in a pallet before doing it. Po. So, 1 cup po yung olive oil. It should be extra virgin, cold pressed olive oil. Tuturo ko sa iyo kung saan bibilin. Tsaka yung lemon, bilhin mo yung freshly squeezed. Dapat may squeezer ka. Tuturo ko sa iyo yung complete procedure. Dinidetail ko po yan. John Christian, tanong ko lang po kung anong gamot sa arthritis sa leeg. Kasi po, nagpa-check up po ako sa UST at orthopedic. Ang sabi po sa akin, arthritis sa leg, ang findings naman po sa UST cervical spondylosis. Ang nararamdaman ko po ngayon ay namamanhid po ang dalawang daliri ko sa kaliwa. At kapag tumitingala po ako, doon po lalo namamanhid yung kamay ko. 1 year na po, 1 year ko na rin pong nararamdaman ito. Napaparanoid na rin po ako, hindi ko po alam kung ano iinumin kong gamot. Sana po matulungan niyo po ako kung ano pong dapat gawin. Natatakot po ako, parang sakit po ni Gloria yung nararamdaman ko. So ito gagawin mo dyan, you have to clean your colon. Maaari nga, mag-gallbladder liver flushing ka, tsaka kidney flushing din. So, ang gagawin mo, total body detox. Dinidiscuss ko yan live dito sa Power Plus office po. So you have to attend my live lecture sa Power Plus office every Tuesday and Thursday. Kasi nagtuturo po kami ng gallbladder liver flushing, kidney flushing, at basically it should be colon cleansing muna bago kayo maglinis ng anumang bahagi ng inyong organs. Kasi very basic ang colon So pagka marumi ang colon mo, dudumihan lahat ng parte ng katawan mo. Yung impacted fecal matter na ang tawag doon ay mucoid plaque, magre-recirculate yan all over your body. Pag napunta sa mata, katarata yan. Napunta sa ulo, sa anit, malakubak yan. Napunta dito sa leg mo, abnormal thyroid production. Either hyperthyroidism yan o hypothyroidism. Tapos magkakasingaw ang mga gilagid mo, magkakawart, magkakapigsa, magkakatigyawan. Ganun po yun. So, yung pamamanhid mo, barado ng mga ugat mo dahil toxic ka na. I should say, avoid eating a combination of rice and meat. Example, rice and chicken, rice and apritadang baka, rice and pork, adobo, rice and egg, rice and lechon paksiw, maling combination. Hindi mo may dudumi yun. Makakain mo, pero it's not proper. Kaya, ang bowel movement nyo ay iisa lang. Kasi, wrong ang combination nyo ng foods. Sa Power Plus po, dinidiscuss po namin yung biological clock at proper food combination. Kung paano ma-attain ang one bowel movement for every meal that you will eat. So if you eat 3
meals a day, 3 bowel movements ka rin. 5 meals a day, at least 4 bowel movements ka a day. O kaya yung 1 bowel movement a day is constipation. Hindi normal yun. No? Yung ibang doktor sinasabi, normal daw yun. May nabasa nga akong isang health book Sabi ng isang doktor yung 14-day, once every 14 day lang yung pasyente niya dumumi. Normal cycle niya raw yun. That's not normal. Alam niyo, pagka Bible ang pinag-usapan, ang sinasabi rin ng Panginoon Kristo, ano man dumadaan sa daanan ng pagkain, dadaan sa tiyan, lalo sa daanan ng dumi. Sa book of Matthew yun. O 3 pumasok, 3 lalabas. 5 pumapasok, tapos isa lang lumalabas. Misa every other day pa. Nagiging toxic ka ngayon. O, tapos matataba pa kinakain nyo, high fat, matataas pa asin, high sodium. Dapat low fat, high fiber, low sodium diet. So pagka ganyan ang diet nyo, wala. Batang-bata pa kayo, suki na kayo ng doktor, butika, hospital, pharmaceutical company, tsaka si culinary mabuhat. Sakit ang dadating nyo. Siguro ikaw, batang-bata ka pa pero ang sakit mo, hindi iba, naiiba. Umaatake doon sa parte ng leeg mo. Kaya I suggest, you have to take a lot of supplements. Mag-start ka ng vitamin C, 2,000 milligrams 3 times a day before each meal, yung Power C. Tapos mag-green seed ka, kahit dala-dalawa lang, umaga, tanghali, gabi. Mag-power drops ka, every time na mag-iinom ka tubig, patakan mo ng minerals na 5 to 7 drops. Tapos maglinis ka ng colon. Pumunta ka sa Power Plus office, room 318, 3rd floor, ABC Mall Building, EDSA Guadalupe, in front of Loyola Chapel. Sumakay ka ng MRT, bumaba ka Guadalupe Station, o makyat ka sa pedestrian overpass, and then akyat ka doon sa building, 2nd floor yun, akyat ka ng 3rd floor, room 318. I am there every Tuesday and Thursday, 3 p.m. onwards, hanggang 6. Pag nagkasarapan na, mabot pa kami 7:30. O, pag ayaw umuwi ng mga tao, hinahabaan ko pa ang lecture. Tuturuan kita mag-juice, tuturuan kita maglinis ng colon, tuturuan kita maglabatiba, inima. Kung gusto mong paspasan ng colon cleansing mo, magpa-colonics ka, tuturo ko yung pinakamura colonic. Kasi kay Dr. Ben, that is 2,900. Sa Amesqua, it is 6,000. Kung sa kakilala ko, 1,500. No? So, tuturuan kita at bibigyan ka namin ng list ng foods to avoid para ma-avoid mo itong mga sakit mong ito. Ang dapat sa'yo, ang kakainin mo, complex carbohydrate like red rice, whole grain oats, yung golden oats, tapos gabi, kamote, corn, potato, yakun, para may B-complex sa ugat mo. Walang vitamin B-complex sa ugat mo So, magsusupplement ka ng vitamin B-complex. Yun ang richest source ng vitamin B-complex, yung mga complex carbohydrate. O kaya, spirulina ka, may traces of vitamin B-complex yun. O kaya, any kind of chlorophyll. Mag-juice ka, halimbawa, carrots, spinach. Tapos lagyan mo pang malunggay. Tapos, lagyan mo ng pinya to sweeten it. Huwag mo lalagyan ng sugar o water. Mag-juice ka, kahit 3 times a day man lang. Yung juice na yun, lilinisin yung mga parado mong ugat. Yung vitamin B-complex, palalakasin yung nervous, etc. Circulatory system mo. Ganun po yun. Tapos maglinis ka ng colon para hindi ka natudumihan. Then pagkatapos ng paglilinis ng colon, tuturo kita mag-gallbladder, liver flushing, then kidney flushing. Kung may pera ka pa, kung gusto mo, pati brain detox and blood purification, may re-recommend ang may product, imported, hindi po dito. Kaya alam, may kamahalan. So, I suggest at this point, avoid bakery products, tsaka yung mga wrong food combination. Halimbawa, naka-rice ka na, tapos 2 protein mo. Halimbawa, adobong manok at baboy. Minsan may isda pa yun. Triple protein, di acid na acid ka na. No? Dapat, isa lang ang concentrated food. Pag may rice ka na, vegetable lang ang kombinasyon nun. Pagka may protein ka na, vegetable ang combination nun. Wala ng rice. Tinuturo namin yun sa Power Plus. No? We cannot discuss it here kasi mahaba yung subject matter na yun. You have to see me, no? John Christian, ano? Tapos, mag-vitamin C ka, mag-power drops ka, mag-spirulina ka, tsaka vitamin B complex, no? Para maayos siyang,
Ngayon, kumparado mga ugat mo, I can suggest Coca-Cola, herb, o kaya Ginkgo biloba capsule, mga pampabuka ng blood vessels yan. And avoid all sugary products. Tanda mo, kahit marami ka nang iniinom na supplement, pag sinusundan mo kayo ng soft drinks, mga lookalike oranges, mga iced tea, mga canned pineapple juice, may sugar yun. Wala lahat ng minerals and supplements po. Kasi present na sugar in the body. Huwag ka mapaparanoid. Simple lang yung sakit mo, hindi pa naman cancer yan. Arthritis lang yan. Wrong food yan, wrong food intake. You visit us at Power Plus Office, bibigyan ka namin kayo ng mga maling listahan ng pagkain, mga pagkain maling kinakain palagi. So dapat mag-exercise ka, papawis ka, mag-cleansing ka, and eat right, tapos eliminate right, sleep right. So yun ang gagawin mo dyan, Christian. Much better is you have to see me personally sa Power Plus Office. Kasi nagdi-discuss kami ng complete health lecture doon. Kasi ang approach sa disease ay ganito. Hindi mo gagamutin yung parting may sakit lang. Aayusin mo yung whole body. Kaya nga, holistic. Tsaka naturopathic. Ang ginagamit natin, natural supplements. Plant-derived natural supplements. Wala tayong drugs dito. Wala tayong basic treatment like surgery, chemotherapy, cobalt and radiation. We do not do that. Dito puro natural. Tuturuan ka namin kumain, tuturuan ka namin mag-juice, tuturuan ka namin maglinis ng colon, gallbladder, liver, and kidney para ang circulation mo gumanda. So, please see me, and try to listen to my part 1 and part 2 lecture na tigte 3 hours. That is every Tuesday and Thursday. Mario, ano po ang dahilan kung bakit nangingimay ang kaliwa kong hita kapag nakatayo ako nang hindi gumagalaw? Para po ba ang pakiramdam ko po ay parang alay at nag-iinit ang hita ko pag nakatayo ako ng matagal na hindi gumagalaw? Ano po kaya ang dahilan nun? Bali mag-2 years na po nararamdaman ko ito. Sa ngayon ay 44 years old na at nandito po ako sa Italy. I suggest, Mario, huwag ka mag-cross legs pag nakaupo ka. Kasi pag naka-cross ang legs, mamamanhid yung paang natataganan. Hindi pati nagsisirculate. Ngayon, pag tayo mo, nagmamanhid yun. Malamang, lagi ka naka-cross legs. Kaya pag tayo mo, manhid. Or, wala ng circulation doon sa mga ugat mo sa hita na tinutukoy mo. So, the best thing that you should do is to cleanse your body. Magko-colon cleansing ka, magpa-colonics ka. Kung may nagko-kolema dyan sa Italy, pakulema ka, then maglabatiba ka rin. Plus, uminom ka ng mga colon cleansing formula. And ang diet mo should always be carbohydrate and vegetable. Sample, corn, chop suey. Potato, baked potato, chop suey. O kaya Caesar salad, red rice. O kaya, kung may kasaba dyan, seaweed, tsaka kasaba. Kaya potato. Ganon, carbohydrate and vegetable. Huwag ka muna mag-meat. Kasi pag meat at high ang fat, lalo na yung mga cheeseburger, spaghetti, pizza, sino, lagunisa, hotdog, ulog na, makakain ka ng kain yan. Mga corned beef, mga high fat yan. Kung nagtitinola ka dyan, nagluto ka ng tinola, lutuin mo ng 6. Pag nawala ng init ng tinola ng 9, pasok mo sa freezer. Then, pagka 12 na, frozen na yung sebo sa ibabaw. Ilabas mo. Bago mo i-serve, kaskasin mo muna yung sebo. Initin mo ulit, tsaka mo ipakain. Okay mo? Bawas ang taba. May mga product na fat burner. Hindi ko alam kung available dyan sa Italy. The best, avoid fats. Dapat ang proper diet ay low sodium, low fat, high fiber diet. Avoid mga bakery products, mataas ang oil niyan. Avoid yung mga deep fried foods like french fries, na fried chicken na breaded. Nako, mas lalo na o donut, lubog na lubog sa mantika. Tandaan nyo po, yung mantikang paulit-ulit is cancerogenic. Nagiging free radical na po yung mantika pagka po lubog na lubog.
Kaya po dapat po avoid deep fried foods. Kung magpiprito ka man, gisa mo lang sa olive oil. Use extra virgin cold press olive oil. Hindi nagsisebo yun. Avoid margarine. Lahat ng bakery products, out mo muna. Mag-complex carbohydrate ka like corn, potato, red rice, palis red rice, yung kasaba, kung may kasaba dyan, kung may gabi dyan, hindi ko alam kung meron dyan. Tsaka unsugared, no unsugared, whole wheat bread na walang oil. Sa apalit, gumagawa tayo niyan, unsugar niyan, date, o kaya molasses. Talagang oil-free, sugar-free. Alam, may gatas pa rin yun. Kaya dapat ang tinapay hindi madalas kasi fattening. Kahit whole wheat. Mag-whole grain ka, yung oats, whole grain, yung rolled oats. Tapos ang sweetener mo, it's either stevia o kaya honey. Kaya may dead sugar dyan, hindi ka diabetic, kumamit ka dead sugar. So yung pamamanhid mo, kaya yung poor circulation mo, yung pamamanhid, very poor circulation yan. Halos pareho kayo disorder ni John Christian, yung nauna sa'yo magtanong. So para wag nangingimay yung kaliwa mong hita, huwag ka mag-cross legs, and then mag-exercise ka para gumanda circulation mo. Ang may sasuggest ko sa iyo, Coca-Cola, ginkgo biloba, mga pampapukan ng blood vessels yan. Barado blood vessels mo, then mag-juice ka na mag-juice. Magandang i-juice mo, 40% spinach, 60% carrots, kaya 40% celery, 60% fresh pineapple, hindi yung can, may sugar yun, may preservative pa, may food color. O kaya, romaine lettuce, 40% romaine lettuce and 60% fresh pineapple. So yun, mag-juice ka na mag-juice. Pag juice ka ng juice, yung mga barado sa ugat mo, nililinisan ng enzyme yun. Ay naka-ginkgo biloba ka pa, naka-Coca-Cola ka, may grapeseed ka pa, tsaka vitamin C dapat para gumanda lalo ang circulation mo. Kasi vitamin C, 2,000 mg ang intake mo, gaganda circulation mo. Kasi mga antioxidant yan mga anti-inflammatory, anti-allergic, immune system booster. May grapeseed ka rin, dala-dalawa, umaga, tanghali, gabi. Kita mo, mawawala yung mga problema nyo, John Christian and Mario. Circulatory problem yan kasi marumi ang body nyo. So the best thing that you should do is total body detox na yan. Colon cleansing, bladder liver flushing, kidney flushing, blood purification. Maganda mga juice para sa blood, yung alugbati, beetroot, sugar beet, or red beet. Tatlo tawag dyan, yung mga root crop yan, maganda sa dugo yan. Chesa, hindi ko alam. Persimmon, kung may persimmon dyan, mag-persimmon ka. At saka apricot, magaganda sa dugo yan. Papaya, carrots, yan mga magaganda para sa circulation. So, vitamin C ka, 2,000 mg 3 times a day. Grapeseed mo, 1,000 mg, 2,000 mg 3 times a day. Tapos mag-spirulina ka pa. Sa ginkgo biloba mo, umaga, tanghali, gabi. Ang Coca-Cola mo, umaga, tanghali, gabi. Juice ka na mag-juice, tapos mag-supplement ka para gumanda yung mga circulation nyo, John Christian and Mario. Kasi circulatory ang problema nyo Barado. Kasi nga yan ang problema Bumabara ang circulation, nagkakaroon ng problem pag hindi nakakadumi araw-araw, kada kain. So yung ating channels of detoxification like colon, kidney, liver, gallbladder, and pores, tsaka lungs, kailangan malinis lahat yan. Tsaka kailangan nagpapunction lahat yan. Pag lahat yan nagpapunction, malakas ang immune system. Wala kang sakit. Mag-exercise ka, kahit brisk walking. Yung last 4 kilometers na uwi mo, bumaba ka, ubarin mo yung leather shoes mo, mag-rubber shoes ka, then walk. Kaya magbaho ka na ng jogging pants or shorts. Brisk walking ka pa uwi. Kung tinatamad ka naman, dahil winter dyan, doon sa apartment nyo, condominium, mag-akyat pa na ka sa hagdanan. Pero before doing that,
magpa-stress test ka muna sa doktor. Mami, hindi ka qualified na. Strenuous kasi yung running up and down the stairs. Brisk walking, maganda. Kaya lang, sa Italy, winter ngayon, baka hindi mo magawa mag-brisk walking. Magkalistenis ka na lang sa bahay nyo. Yan, pinakamagandang gagawin nyo. Po, Cloud, tanong ko lang po kung ano po ang dapat na kainin ko. I am asthmatic and always on a night shift at work. Ano po ang dapat kong kainin during the day at home at dapat kainin during night shift sa office? Ang dapat sa iyo ay pagdating sa carbohydrate, complex sa carbohydrate mo. Red rice, corn, whole wheat bread, sugar-free, mana natin. Tapos po, yung gabi, kamuti, yakun, mais, tsaka potato. Combine it with mixed vegetable. Like chop suey, Caesar salad, seaweed na may kamatis, sibuyas, at tsaka gusto mo, lagyan mo pang broccoli o kaya romaine lettuce. Ganon ang sistema ng pagkain. Yung carbohydrate, i-combine mo with organic, fresh vegetable. Steam lang. Okay, in-stir fry lang sa olive oil. Parang enzymes, ang vitamins and minerals, intact. Kasi pagka dinip-fry mo ng gulay, useless na. Ang enzyme po ng gulay namamatay sa heat na 90 degrees and above. Kaya pinakamaganda sa gulay, ini-steam lang. Pag nagle-lecture po ako, may pinapakita po ako National Geographic Magazine of January 1973. Ang title ng article doon, Every Day is a Gift When You're Above 100 by Dr. Alexander Lip. Ang daming matatanda ron, ang haba ng buhay. Nobody dies of illness. Ang kinamamatay, aksidente. Nalunod, nahulog sa bangin, nahulog sa kabayo, nahumpong. Yan, accident ang kinamamatay. Nobody gets cancer. There are no diabetes there. Wala arthritis, rheumatism, gout. Wala pong stroke o heart attack. Ang haba ng buhay, nagsasaka pa kahit 168, nagsasaka pa kahit 130, kahit 117, akyat sa bundok, 33 kilometers. Tanda, 117, chipin mo. Kaya dapat mag-iingat tayo sa pagkain. Ako po, hindi nag-iingat sa pagkain magmula 12 years old hanggang 45 years old. Naglinis po ako ng katawan, kundi patay na po ako noong 1986. So this is my second life from God, spiritually at physically. Tinanggal ko soft drinks, nagbawas ako ng meat, tinanggal ko yung matatamis. Pero minsan, di pa rin ako makaiwas sa matatamis eh. Gaya ng durian cake, nagawa ni Sani, ng baliwag, napakasarap. Yun naman, paminsan-minsan lang eh. Masama sa nagkikake ka araw-araw, ice cream ka araw-araw, halo-halo araw-araw, magiging diabetic ka. So, complex carbohydrate and vegetable ang kainin mo. And avoid mucus-forming foods. If I were you, Cloud, kung taga rito ka sa Metro Manila, at all costs, by all means, without pain, visit us at Power Plus office every Tuesday and Thursday. Dinidiscuss ko mucus-forming food o ano antidote doon. Kaya kasi po kahit sabihin mo pang gabi ka, kung sapat ang tulog mo sa araw, hindi ka sisipunin. So, to avoid colds, mag-vitamin C ka, 2,000 mg 3 times a day. Mas maganda pa rin ang tulog sa gabi, tandaan nyo yan. Tapos mag-grapeseed ka kahit tigi-tigi sa lahat. Pag lumabas yung premium one, uminom ka nun, 3 capsule, 3 times a day. Power drops mo para hindi ka nangihina. Gawin mo 7 patak, kada inom mo na purified or distilled water. Mas laging gulay pagkain, avoid meat. Tandaan nyo, may plant-derived protein na mas maganda kaysa animal protein. Ano yun? Tokwa, tofu, soya milk, kaya taho, walang arnibal, paano ilagay mo? Pili nuts, yan, magagandang source ng protein yan. Seaweeds, durian, buko, yan, mga magagandang source ng amino acid. Hindi pa basta-basta nakaka-arthritis. And remember this, when you eat fruits on an empty stomach, before soya, before taho, before tokwa, tofu, wala kang arthritis. Tandaan nyo yan. Lalo na kung nag-exercise ka pa. So, sipunin ka dahil weak ang lungs mo. Kaya nirecommend ko sa iyo, red rice, corn, whole wheat oats, gabi, kamote, nyapon, tsaka potato, kasi maraming vitamin B complex yun. Yun ang kulang sa lungs ng Pilipino. Kaya mga bata rito may primary complex.
Paano? Walang vitamin B complex. Kiskisan yung bigas, yung palay. Natanggal yung iba. Nasa ipa o dara o rice bran, yung vitamin B complex. Nag-oatmeal ka instant. Wala na rin vitamin B complex yun kasi nasa bran nyo. Kaya maganda mais, gabi, kamote, unpolished red rice, at saka po corn and potato. Mayaman niya sa vitamin B complex, lalakas ang lungs mo. O, para lumakas pati ng ang immune system mo, mag-vitamin C ka, mag-grapeseed ka, dahil weak ang lungs mo eh. Antioxidant ito for lungs, for major organs, ang grapeseed. Tapos mag-power drops ka, gawin mo 7 patak kada inom ng tubig. Tignan mo, ang lakas-lakas mo. And avoid cakes, avoid bakery product. Lalo na yung mga bread talk, mahal-mahal pa, isa 49 pesos, 54 pesos. Masarap lang, pero maya-maya may problema ka na. Avoid coffee with milk and sugar. Kung magkakape ka, gawin mong black lang siya, walang milk and creamer. Tsaka pag nagkakape po kayo ng black coffee o yung ground coffee, pinakamaganda ho, hot water lang, hindi boil. Kasi pag hot water po, considered siya alkaline, tsaka antioxidant siya. Pag boiled water na po ang black coffee, wala na, acidic na rin pala pag boil. Kasi nagtataka ako doon sa pH Miracle book ko, tsaka alkalize or die. Sa isang book, yung kape, alkaline. Sa isang book, yung kape, acidic. Ibang libro nag-explain, yung oxygen therapy na Russian doctor. In-explain niya yung coffee maker pala, kaya pala hot water lang ang dumadaloy doon para maging antioxidant yung kape. Pag boiled na yun, acidic na. Wala nang antioxidant pag acidic. Kaya pala coffee maker, hot water lang. Kasi iniinom ng black. Pag nilagyan mong creamer and white sugar, ay tapos na. Acidic na po yun. So, avoid coffee, avoid soft drinks, avoid yung mga bottled and canned juices, yung mga naka-tetra pack. Avoid yung mga chichirya naka-tetra pack. Avoid processed foods like luncheon meat, tosino, lagunisa, hotdog, mga junk food dyan. Cheeseburger, pizza, spaghetti, mga junk food dyan. Hot cake, mga junk food dyan. Donut lalo, mamantika pa. Oo. So, lagi ka sisipunin pagkaya ng mga pagkain mo. Pero pag nililimit mo pagkain mo sa complex carbohydrate at vegetable, tapos nakasupplement ka, hindi ka sisipunin. Jerry, nagka-problema po ang organ ko, wala pong erection. Nakabalik pa po kaya kung bababa sugar ko, natural. You have to control your sugar level. Kailangan may panukat ka ng sugar. Tinutusok sa daliri, mas accurate yun. Avoid matamis na baho, peanut butter, brittle, peanut brittle na galing doon sa Baguio. Tatamis niyan. Lalo na donut, tatamis niya. Soft drinks, mga bottled drinks, tetra pack drinks, matatamis yan. Lalo na yung mga chocolate, yung mga imported chocolate like M&M, Toblerone, Kisses, tataas ang sugar mo. Lalo na yung Kisses ang liliit. Sasabihin mo, isa lang, kain ka, isang palaranin pasyo. Isa na lang. Hanggang mamaya, gusto na isang supot na Kisses. The best, abstain from it. Kasi diabetic ka na eh. Pag diabetic ka, tanda mo yan mapapaano ang buhok mo. Hindi gagaling ang sugat mo dahil wala kang protina, wala kang erection as you are complaining. Tapos mag-weights ka, ang bagal ng pagde-develop ng muscle mo kasi wala kang amino acid. Sunog sa asukal. Sugat mo hindi gumagaling. Kaka-diabetes ka na. Ano pa bagay yung susunod mong problema? Pag diabetic ka, ang diabetic complication niyan, yung sa mata, diabetic retinopathy. O kaya, ma-atake ka sa puso. O kaya, kidney mo busted dahil laging tinataasan ka ng presyon. Yan, diabetes, napaka-komplikado sakit niya. To avoid diabetes, go and visit us at Power Pass Office. Meron po rito matanda, 71-year-old, 6 times nakinig ng lecture. Naka-insulin ng 21 years. Ngayon po, 5 months na po hindi nag-insulin. Nagpa-power drops lang, nagpa-vitamin C, tsaka grapeseed, tsaka spirulina. Ito, spirulina. Alam nyo ho, 21 years siya naka-insulin, 71 years old siya. Ngayon ho, tumatakbo siya sa subdivision ng anak niya ho sa Binangonan, doon sa Insok, Binangonan.
Sabi niya, lakas niya. Kasi dito complete yung lecture eh. Di ko kagaya sa ibang networking company, they only discuss the product, advantages, dosages, price. Yun lang. Dito, total health. Libre lecture dito. Bring people here. It's free. So yan, Jerry, no? Para magkaroon ka ng erection, parado ang ugat mo, kailangan mong ginkgo biloba, ginseng, tsaka gota cola. Yan ang mga safe na para sa genitals mo. So yan. Jem, ano po ang natural way para gamutin ang tonsillitis? Probiotic po. O kaya, mag-gargle ka ng tubig na may sea salt. O kaya itong power drops. Ilagay mo sa 30 ml sprayer, pataka mo 30 drops. Lagyan mo ng marcid blue water, then spray it on your left and right tonsil. Every 15 minutes, mawawala. Kasi, ang bacteria mamamatay po pag alkaline, minerals to, alkaline na alkaline, mamamatay bacteria. Yung asin, may minerals yun. Ilagay mo sa purified water, tap water. Si tap water, acidic eh. Ihagam mo yun. Maligam-gam na tubig, kasi gargle. Wala. So, pumunta ka rito, tuturo kita, kaya makipagkita ka sa akin, Jem. Ituturo ko sa iyo yung mucus forming food, tsaka antidote load. Mahabang discussion yun, 30 minutes. Kailangan nasa whiteboard yun. Nililista ko yung foods, ano yung sweet sa kanya, ano yung safe sugar, ano yung masamang sugar, anong organs ang dinadamay. Nakalista rin yung pancreas tsaka brain. Kaya pag lagi ka naka-milk, lagi ka naka-white sugar, mababaliw ka naman, nakaka-diabetes ka pa. Tsaka lalo na artificial sweetener. Sa artificial sweetener, basahin niyo po yung libro ni Kevin Tradu, More Natural Cures That They Don't Want You to Know, and Natural Cures That They Don't Want You to Know. Yun ang volume 1. Yung More Natural Cures That They Don't Want You to Know, volume 2 yun. Sinusunog yun sa Amerika. Paminsan-minsan nung nagkakaroon ng paisa-isa packet book sa Power Plus Office. Yung kopya ko nabili ko sa book sale yata o book or less, hardbound. Kasi pag nangolekta ako ng libro, hardbound. Ayoko ng packet book, nadi-detach yung paste. Nadi-detach yung pages, tsaka newsprint, ang pangit. Dali mapunit yung page. Gusto ko ganito, first class paper, kagaya nito libro ni Charlotte Gerson, Healing the Gerson Way, Defeating Cancer and Other Chronic Diseases. Napakaganda, o tingnan mo, first class paper, nakatahi, nakatagan. At nga, binabasa ko, dami ko natututunan dito. Ayan ang mga magagaling na doktor, at saka mga author. So, Jerry, para masolve yung solution mo, ay ang erection problem mo, magpakita ka sa akin sa apalin. I-detail ako sa iyo. Bibigyan ka namin ng foods to avoid. Kung addict ka sa sugar, you have to cut down immediately all forms of sugar. Kasi ang sugar is everywhere eh. It is in puto, kutsinta, nasa siopang, nasa siomag, nasa hotdog. Kaya ang hotdog masarap, may sugar eh. Avoid sugar in all forms and disguises. Nakatago yan eh, nasa donut, nasa peanut butter, nasa matamis na bao. Kala mo ba, I'm only referring to yung powdered white refined sugar. Hindi. Foods containing sugar, pandesal meron, sliced white bread meron. Hindi ka makakaligtas sa sugar eh. Nasa multivitamins, nasa ubo. It is everywhere. Kaya dapat ikaw bumibili ng pagkain mo. Kaya ako nag-iisa sa buhay. Ako pumipili ng isusubo ko. Nakaka-avoid ako. Kaya lang, paminsan-minsan talaga. Yan durian cake na yan. Napakasarap. Natutokso ako talaga. Kaya lang, gumagawa ko naman ng paraan para ma-burn yun. No? So, yun. Avoid sugar. As Jen, sa tonsillitis mo, ituturo ko sa iyo lahat ng mucus-forming foods at saka antidote doon. No? So, yun. Probiotica. Sa mercury, may probiotic. Sa LDF, may probiotic. No? Huwag mo patatanggal ang tonsil mo, Jem. Kasi ang doktor, pag lagi namamagaya, matatanggalin yan. Huwag. Filter yan. Filter yan para sa pagkain bago dumaan sa stomach. No? Panlinis yan. Don Robert, bro, natapos ko na po kagabi yung 5 days na gallbladder and liver detox. Ininom ko po yung mixed lemon and olive oil ng 8 p.m. kagabi. At 1 hour akong nakahiga na
tagilid according to your instruction. Nakatulog ako at nagising ako ng 12 midnight at sumuka ako. May bisa po pa kaya ang ininom ko lemon and olive oil? Siguro naman baka pumasok na yun dahil 8 o'clock mo ininom, 12 o'clock nasuka. Baka 4 hours yun. Pwede na. Kaya lang, pag hindi lumabas, baka mali yung procedure na ginawa mo. So, Don Robert, magpakita ka sa akin, ano? O kaya tumawag ka sa cellphone ko. Baka mali ang procedure na ginawa mo. Kasi pag hindi mo napalambot yung bato, bumara sa bile duct, operata rin. So, balitaan mo ako kung lumabas yung mga bato. Pagka hindi lumabas yung mga bato, failure yung flushing mo. Mali ang procedure mo. Gaya niya na, naisuka mo yung olive oil and lemon juice. Pagka hindi lumabas yun, mahirap. Mahirap nun, baka bumara pa doon sa bile duct mo. Magpakita ka sa akin, no? Kaya, get in touch with me through my cellphone. Ang number ko sa Sun is 0922-86-20735. Arlene, ano po magandang gamot sa arthritis? Hirap po kasi ako sa pagtayo at hirap din po ako sa tiklop tuhod na panalangin dahil sa arthritis ko po. So ganito Arlene, avoid meat products. Lahat ng lamang kati, huwag ka muna kumain. Alisin mo muna baboy, manok, baka, talabatulya, hipon, tsaka mga beans. Mag-concentrate ka muna sa mga raw vegetable, mga salada. Bili ka ng salad po. Kaya igisa mo lang sa olive oil. Kasi ang olive oil, di nagsisebo eh. Kaya alam, mahal. Bili mo olive oil, extra virgin, cold press olive oil. Huwag ka muna magprito na magprito. Magsigang ka, magsalada ka, tapos mag-juice ka na mag-juice. Sa arthritis, may re-recommend ko sa iyo, grapeseed. 2 capsule, 3 times a day. Tapos mag-power drops ka. Pataka mo tubig mo, 7 drops every time you will drink water. Tapos mag-vitamins ka. 4 capsule, 3 times a day. Spirulina, 2 capsule, 3 times a day before meal. Tapos mag-juice ka. Juice mo yung singkamas, pakwang, pipino, 3 to 5 times a day. O kaya, celery and pinya. 40% celery, 60% pineapple. Fresh ha, hindi can. O kaya, romaine lettuce, 40% and 60% fresh pineapple. Yan po mga magaganda para sa arthritis. No? Kasi kaya alam nyo, kaya kayo nagkaka-arthritis, ang bowel movement nyo, tigi-tigisa lang araw-araw. So if you are attending my live lecture sa Power Plus Office, avoid nyo yung arthritis. Kasi ano yan eh, high purine diet yan eh, high sodium diet. Tanggalin mo bagoong, patis, white vinegar, sugar, asin, toyo, commercial toyo. Halos lahat ng commercial toyo hindi totoo. Ang totoong toyo, mga fermented soya juice. Kagaya ng tamari ng Japan, kaya kagaya ng original na Kikuman, o kaya Bragg's liquid aminos. Yun ang mga tamang toyo. Ang commercial toyo may bechin, may asin, may sodium benzoate, may food color, may flavor, maraming sugar pa. Magkaka-arthritis ka talaga. Lalo na bagoong, lalo na patis. Meron nga ako kaming pinuntahan sa kidney center ng isang araw ng kaibigan ko eh. 40 years old lang. Meron na akong dead na ho yung kidney niya, 8% na lang nagpapangsyon. Ngayon, before siya i-dialysis, maasa siya na baka kaya pang ma-rehabilitate ang kanyang kidney ng natural products. Eh, titignan namin. Kasi ang creatinine count niya, 1,800. Sabi ko, pag napababa namin yun, baka may pagkasa. Pero pagka 8% na lang ho, wala na ho. Damage na ho yung kidney. Avoid cup noodles na pag-uum. Pumunta ka sa Power Plus Office, bibigyan ka namin ng listahan ng foods to avoid. Kasi naglista kami ng foods. Dati naglista ako ng para sa arthritis lang, sa gout, sa rheumatism, sa sakit sa puso, sa diabetes, tsaka sa may tumor and cancer. Sinama ko na lahat yun. Lahat yun, sinama ko na. Tapos, nilagay ko yun. Foods to avoid for diabetic, na-stroke, heart attack, may alta pressure, may arthritis, may rheumatism, may gout. Actually, kahit wala tayong sakit, yun ang mga bawal. Tignan nyo yung listahan ko.
Inikot ko kasi mga 3 supermarket, ilista ko ng lista. Karamihan nasa supermarket kakainin. Tsaka mga processed food. Avoid it. Avoid it, ha? Yun. Arlene, if you are interested, i-juice mo ito, 40% spinach, 60% carrots, celery 40% and 60% fresh pineapple, tapos okay, romaine lettuce 40% and fresh pineapple 60%. Tapos mag-grape seed ka, dala-dalawa umaga tanghali gabi. Tapos yung vitamins mo, gawin mong 4 capsules 3 times a day. Power drops, 7 drops every time that you will drink water. Take 8 glasses a day. Ang spirulina mo, 2 capsules 3 times a day. Better pa nga, yung grape seed mo, gawin mo 3 capsules 3 times a day. Hindi mo mawawala arthritis. Huwag ka mag-uminom na matatamis. Yung buko, kung i-juice mo, kaya yung melon, i-juice nyo. Huwag nyo lagyan ng asukal, nagiging acidic yun eh. So, acidity ang sakit po ninyo. Marami pati kayo mga rotten protein matter inside your colon. Ang mahirap niyan, pagka nagkaka-arthritis na ganyan, yung kidney na damage. So, candidate ka for dialysis machine. So, yung mga coffee drinker, alam nyo, sinasabi sa mga coffee drinker na author ng Fit for Life, si R.B. Diamond, if you drink 3 to 6 cups of coffee a day, buy yourself a dialysis machine, install it inside your bedroom, and wait for your kidney to fail. Diyan po dinialysis ang mami ko. Ang lakas magkape. Siguro nakaka 12 to 16 cups a day. Grabe. So, avoid too much coffee, lalo na yung mga 3-in-1. Aprilim. Madalas po kasi namamanhid o nangingimay ang daliri ko sa kanang kamay. Hirap po din ako makasulat kung minsan, pati mag-text. Dati po minsan lang, pero nitong nakaraan, halos araw-araw hindi na po nawawala. Kapag namamanhid po ang inyong mga kamay, the best way is to undergo a laboratory exam. Pa-check mo yung fasting blood sugar mo, creatinine mo, uric acid level mo, triglycerides, cholesterol, SGPT, tsaka SGOT. Makikita natin yung liver condition, kidney condition, yung para sa puso, tsaka sa diabetes, yung sugar level. Pag mataas ang creatinine mo, nagmamalfunction ang kidney mo. Kung mataas lang ang uric acid mo, normal ang count ng creatinine mo, mataas lang ang uric acid mo. Bibigyan ka namin ng foods to avoid. So, pakita mo muna yung lab exam mo sa amin, bago kami hahatol sa iyo. In the meantime, pwede ka mag-power drops. Para ang tubig mo nagiging alkaline. Put 7 drops in your glass of water. Drink 8 glasses a day. Tapos mag-grape seed ka. Galing ang grape seed sa arthritis. Take 2 capsules 3 times a day. Tapos mag-spirulina ka. When you take spirulina, you become alkaline. Pati ito, alkalinizer ito dalawa. 1,000 mg 3 times a day. Tapos ang vitamin C mo, kahit 1,000 mg ng 3 times a day. Pero kung adult ka, Apriline, you have to take 2,000 mg of vitamin C. Hindi na appropriate ang 1,000 mg. Kasi karamihan nung ngayon, ang immune system mahina na. Immune system booster to, pati grape seed. Yan The best, Apriline, pumunta kayo sa Power Plus office, makinig kayo ng lecture ko. Live, mas mahaba discussion ko ron. Yung naririnig nyo sa akin sa apalit, patikim lang yun. Wala pa nga sa intro yun. June, ask ko lang po kung anong pwedeng ipainom na juice. Tatay ko po, mahirap na siya umihi. Kwento po niya nung isang beses na naihi po siya, naihinga siya malakas. Bigla daw po huminto tapos naramdaman po niya ang sakit. Ngayon po, nakakaihi po siya kaso pa konti-konti lang po tapos masakit daw po ang ari niya. Ano po pwede ko ipainom sa kanya na juice? Ganito muna, June. Kasi baka mamaya nagmamalfunction na kidney niya hindi mo naman sinabi kung ilang taon tatay mo. Kagaya ni Apriline, magpa-laboratory exam muna ang papa mo. Kunin niya yung fasting blood sugar, urea, count ng urea, uric acid, creatinine count, triglycerides, cholesterol, SGPT, SGOT. Pakita mo sa akin yung lab test, tsaka kami maghahatol sa iyo. Baka mamaya nagmamalfunction na kidney ng papa mo, hindi nyo pa alam.
Kung malisaw-saw lang ito, may uric acid stone formation sa ureter, madali ito. Kaya ito ng balabati, kaya ito ng bignay tea, kaya talisay leaf tea. Alam nyo yung dahon ng talisay, ipakulo nyo sa palayok, nakakalusaw ng uric acid stones yun. Mga nag-calcify na uric acid, nag-accumulate yun sa kidney. Minsan lumalabas, tumatay sa ureter, babara. Hindi ka na makakaihi. Mabuti yung hindi mo pag-ihi, may batulan na kabararo, dali-dali, no? Mahirap kung nagmamalfunction ng kidney. Naku, idadialysis po ang papa niyo. So, to avoid dialysis, ibalabati mo na. Kaya, 10 tablet, magatangali gabi, tsaka spirulina. 2 capsule, 3 times a day before meal. At mag-grapeseed ng 2 capsule, 3 times a day before meal. Take a lot of water with power drops. Tingin ng power drops, 7 patak. Drink 8 glasses, tapos mag-juice. Pero ipakita nyo muna sa akin yung lab para talagang makapagbigay kami ng accurate and extensive supplements para mag-improve ang kondisyon ng kidney ng papa mo, June. Gemma, ask ko lang po kung ano pwedeng alternative sa baby ko, 1 month, 10 days. 1 month and 10 days na po siya, pero yung findings po sa newborn screening niya, outside normal limits, glucose 6-phosphate dehydrogenase, G6PD. And G6PD po, nasa internet na po. Nandoon na po yung mga bawal kainin, lalo na soya at mga beans. Magti-trigger na sakit ito sa anak nyo. So, meron pong listahan sa internet na about G6PD. Tignan nyo na detalyado na po yun nandoon. Nilagay po yun ng mga doktor po doon. So, kung wala kang kopya na, punta mo ko, bibigyan ka namin ng kopya, Gemma. The best, Gemma, sana nung nagbubuntis ka, nagpunta ka sa amin. Punta ka sa amin. Kasi, although predominant ito sa mga Mediterranean blood, yung mga angkan ni Jesus Christ, predominant itong G6PD. Pero ngayon sa Asia, nagkakaroon na po nito. So, nasa maling pagkain daw po ito. Sinasabi ni Charlotte Gerson. Pero, because nandiyan ang po sa sakit ng anak nyo, the best thing that you should do is avoid these foods. Magpakita po kayo sa akin kung hindi nyo may print sa internet. I-copya na po kasi ako yan. Kasi marami na po nagtatanong sa akin yan. Christopher, ano po pwede kong gawin? Kasi sobra pong namamawis kamay ko at saka paa ko. Tsaka sa kilikili. Po pwede kong gawin para mawala po. Colon cleansing yan. Sakit ko rin po yan, cold and champit Nung kinakasal ako nung araw, hindi ko masara ang marong tagalog ko. Alam nyo, nung lumabas po yung mga bulok na karne, yung mucoid plaque, o yung toxemia tinatawag ng mga herbalist, nawala ang pasma ng kamay at pa ako, nawala ang arthritis ko, nawala ang mga langgam sa inidoro namin. Kasi lumabas yung matatamis na meat. Tinanggal ko rin siyempre soft drink at matatamis. Dati cake ko araw-araw. Ngayon siguro once a month na lang. Lalo na pag durian cake at carrot cake. Hindi ako makaiwas. Yun lang naman kinakain kong cake, durian at carrot cake. Yun naman paminsan-minsan lang. Tsaka hindi naman mataas ang sugar ko kaya pwede. Doon sa mga matataas ang sugar, bawal ko yun. Kasi may oil pati yan. So maglinis ka ng colon. Maraming para na paglilinis ng colon. Pwedeng colonics, pwedeng colema, pwedeng juicing. Tinuturo po namin yan sa Power Plus Office every Tuesday and Thursday sa part ng biological clock and proper food combination. We are teaching you how to clean your colon. Kakain ka, panlinis ang pagkain mo. Kakain ka, dumi ka ng dumi. O tingnan nyo ngayon, dahil mataba ako, nagde-detox ako. As of this hour, nakaka-5 bowel movements na po ako. Magmula kanina madaling araw. Kasi meron po ako mga iniinom na panlinis ng colon. Hirap na hirap po ako. The other day, kahapon po, nagle-lecture ako rito, natigil. Tumakbo ko sa toilet. Kasi talagang hindi mapipigilan. So, to avoid cold and champit, mag-concentrate ka sa colon cleansing. Tapos, dahil toxic ka na, mag-supplement ka na ng vitamin C, grapeseed, spirulina, at power drops. Kung yung tipirin katawan nyo, nakakabili kayo ng toxiclo, nakakabili kayo cellphone na mamahali,
Makakabili kayong laptop, LCD, tapos supplement na mga mura lang, hindi kayo makabili. Ay, hindi kayo tatagal. Kakasakit kayo. Ako ho, ang iniinom ko ho, 12 different kinds. Pagka sinubo ko yun, 20. Umagat gabi. Pag nasa bahay ako, 3 times yun. Kaya, meron ako panlaban. Makakain man ako ng kontra, may pangontra ako. Makakain ako ng bawal. Kasi hindi ka naman makakaiwas eh. Pagka nandito ka sa asphalt jogging, may siopa. Merong yung chop suey sa chowking, may bedsheet. Hindi ka makakaiwas. Kaya dapat, periodic, naglilinis tayo. Tuturuan ka namin, Christopher, maglinis. Ang pine-prescribe ng Biblia, ayuno. Sa biological clock, lifetime nag-aayuno ka tuwing umaga. Hindi ka kakain ng solid food. Like bread, fish, nuts, kasaba, rice, chicken, pork sa umaga. Prutas na matubig lang ang intake mo, tsaka juice ng juice. Kasi elimination cycle yun. Tutulungan mo yung kidney mo maglinis, tutulungan mo colon mo maglinis, tutulungan mo yung pores maglabas ng acid, tsaka food color and flavoring, magpapapawis ka. Yun po ang tinuturo po namin dito kasi total health condition ang itinuturo namin eh. Di ko kagaya sa doktor, pag may sakit ka, drugs ang binibigay para doon sa sakit mo. Dito hindi. Holistic ang approach namin. Ino-overhaul po namin yung body. Naglilinis tayo. Miko, totoo po bang nakakapagpaganda ng kutis sa pagpapalagay ng kalamansi sa balat? Makakatulong. Pero maganda, inumin mo yung kalamansi. Uminom ka ng juice ng suwa, juice ng pinya, juice ng dalandan. Yan, matataas ang vitamin C niya. O kaya yung mga green leafy vegetable na matataas ang vitamin C. Malunggay, alugbati, kangkong. Yan, matataas ang vitamin C niya. I-juice mo yun. Gaganda kutis mo. Lalo na grapeseed, tsaka vitamin C. Kasi alam nyo itong dalawang to, gumagawa sila ng collagen eh. Yung collagen under the skin natin, yun ang nagpapaganda ng skin. Pagka nag-oxidize na ito, no, dahil sa free radicals, kumukulubot na. Parang balat, di ba? Pag gamit ka ng gamit ng kiwi, pumuputok yung balat eh. O, nag-oxidize yun. Yung balat din nag-oxidize kung hindi ka nagba-vitamin C at grapeseed. Yan, diet ng Pilipino, kulang sa vitamin C. Alam nyo naman ang tao hindi makapag-produce ang body ng vitamin C. So, we will have to take vitamin C. Alam nyo ho, kahapon, binal-test namin itong pongkan at dalandan. Hindi sumindi bumbilya. Ano ibig sabihin? Dalandan is organic, pero hindi ito sumindi ha. So, ibig sabihin, more than 5 days old na ito. Wala na yung minerals niya. Ito ho, wala pa ho kung napapasinding pongkan. Ano sinasabi ni Linus Pauling? Mag-juice ka ng orange, 1 glass, 500 milligrams na makukuha mo. Uminom ka ng 4 na capsule nito, 2,000 milligrams na nakukuha mong vitamin C. Dilalakas ang immune system mo. Anti-inflammatory, anti-allergy, antibiotic. Napakadaming ginagawa. Napakahusay. Pumunta ko kayo sa Power Plus, nagbabaltes ho kami. Ito ho saging, hindi na ho sumisindi. Ito ho bawang Taiwan, hindi na ho sumisindi. Ito ho sibuyas, siguro ho, native, sumindi. Alam nyo, halos hindi na ho sumisindi, pati mga gulay. So, mag-ingat po tayo, kaya napakaganda kung nagsusupplement na lang po tayo. Miko, maganda sa iyo, para gumanda putis mo, mag-vitamin C ka, mag-grapeseed ka, tapos magkakain ka ng fresh guyabano, fresh papaya, fresh pinya, fresh dalandan yung newly harvested. Maganda sa dalandan, manipis ang balat, madilaw ang puwet, malalim ang butas, matubig yun. Pag makapal ang balat, tas berde-berde pa, o konti tubig nun. Pinakamaganda sa prutas yung tubig niya. Yun ang panlinis. So, Cindy, meron po sana akong i-consult sa inyo, meron po akong UTI. Kahit uminom po ako ng antibiotic, bigay ng doktor, di pa po rin nawawala. Ayoko naman po lagi uminom ng gamot. Meron po ba kayong may papayo sa akin para tuluyan na pong mawala ang UTI ko? Wala naman po akong stone sa kidney, pero very prone po ako sa UTI. Ganito ba? Pag kayo nagpipigil ng pag-ihi, saka hindi kayo pala inom ng tubig, prone po kayo magka-UTI.
Plus yung panty nyo, pag hindi kayo nagpapalit ng panty, dapat ang babae may bagong panty. 3 times a day, lalo na pag may menstrual period. Hindi kagaya ng iba, side A ngayon yung panty, bukas side B. Hindi ganon. Dapat may proper hygiene. Pinakamaganda, ang sanitary napkin nyo, ito ho, binibenta namin. Virgin paper, may minerals pa, alkaline. Alam niyo yung sanitary napkin, another cause of UTI yan eh. Sa research po, nagiging cause daw po ng endometriosis tsaka myoma o bukod sa reproductive organ ng babae. Kasi alam niyo yung mga sanitary napkin na mura, yung mga ina-advertise sa TV, yung mga tigpa 5 pesos, 6 pesos, ano yan eh, mga papel na galing sa basurahan, recycled paper. Kaya yung napkin sa restaurant, basta-basta punas ng punas sa bibig mo. May bacteria pala yun. Eh, ibang ginagamit, swipes. Yung swipes, may thimerosal, mercury. Kakakanser ka naman dito. Biro mo, binabayaran mo pang 10 pesos sa restaurant yung napkin swipes na yun. Pala, pampakanser. Ay, naku po, pag-ingat po tayo. No? So, hindi kaya ka nagkaka-UTI, nagpipigil ka ng pag-inom ng pag-ihi. Ang gawin mo, kung nandidiri ka sa toilet bowl, sa sahig ka umihi. Huwag ka magpigil ng pag-ihi. Kasi ito yung lalagyan ng ihi. Andito yung ureter. Diyan. Pag punong-puno ng ihi yan, nagkaka-UTI ka doon sa urinary tract. So, pag inom ka ng tubig, na-expel yung ihi. Hindi ka magkaka-UTI. Hindi ka pala inom ng tubig. Ang inumin mong tubig, alkaline. Pataka mo ng power drops. Kasi pagka naka-power drops ka, alkaline ng tubig. Pag alkaline ng tubig mo, high ang energy level mo, namamatay ang bakterya. Hindi ka nagkaka-UTI. Acidic ka, kaya ka nagkaka-UTI. To avoid urinary tract infection, drink a lot of alkaline water. Then, huwag magpigil ng pag-ihi. Huwag kang bumili sa sanitary napkin na commercial. Bumili ka dito sa Power Plus. Safe yung sanitary napkin namin dito. So, hindi yan ang may advice ko sa iyo. Rhea, yung anak ko po, 7 years old, sinisipo po, simula po nung PBK. Pinapainom ko po naman siya ng grape seed before mag-almusal, tapos twice na po yung power seed, pero di pa rin nawawala yung sipon niya. Nung pinatingin ko po siya, sabi ng doktor, may allergy daw siya sa lamig ng hangin. Ano po magandang gawin? Alam nyo ho, ang kinakain po ng anak nyo ay mga mucus forming food. Baboy, manok, bakay, tambal sa kanin, eggs, milk and cheese, refined flour, refined sugar, refined salt, tsaka mga chicharia. So pag yan ang kinakain ng bata, mga junk foods, walang nutrients, magsisikret ng mucus ang mucous membrane, sisipunin. So 7-year-old ang anak nyo, gawin nyo 1,500 mg ang vitamin C niya. Ito ho, 6 na capsule, umaga, tanghali, gabi. Lusawin nyo na sa tubig, i-mix nyo na kutsara, tapos patakan nyo ng 7 grams ng power drop, 3 times a day. Tingnan nyo, hindi sisipunin. Pero pa-avoid nyo tinapay, pizza, spaghetti, cheeseburger, sliced bread, mamon, cake, ice cream, halo-halo, bottled juices, tsaka soft drink. Yan ang mga mucus forming. Pastillas, yema, pulburon. Basta may milk and sugar, may gatas ito keso. Tinapay, may gatas, may itlog, may oil, may sugar. Magkakaplema. Tigil nyo tinapay. Manahin pa kain nyo dyan, hindi magpe-plema yan. Tingnan nyo. So, mag-vitamin C, mag-power drops. Mas maganda, may spirulina pa. Maganda ito magpadumi sa bata. Bigyan nyo 2 capsule. Tapos ang grape seed, kahit tigi-tigisa lang. Tingnan nyo, hindi sisipunin niya. Tapos pakainin nyo ng bayabas, guyabano, santol, langka, galandan, suha, pinya. Yan, matataas ang vitamin C niya. Turuan nyo mag-bell pepper, mataas ang vitamin C. Aratilis, bayabas, lansones. Yan. So, Rhea, tagtaran mo ng vitamin C, anak mo, para lumakas po ang kanyang lungs. Donald, hingi po sana akong advice. May sinus trachycardia o sinus bronchiectasia at hypothyroidism po ako. Sakit po sa puso at goiter. 23 pa lang po ako. Ano po dapat kong gawin? Ako, 23, ang lalaanan ng mga sakit mo. Donald,
ang suggestion ko sa iyo, ang first priority mo, maglinis ka muna ng colon. Mga 3 months. After cleaning your colon, mag-gallbladder liver flushing ka. After that, mag-kidney flushing ka. Pumunta ka sa Power Plus office, tuturuan ka namin kumain ng tama. Alam nyo, yung goiter o, kadalasan cause niyan, toxic colon. Pumupunta yung dumi rito sa leeg area, kaya nagiging abnormal yung thyroid production. Marami ho kaming goiter na case, lilinis lang namin ng colon, nag-normal yung thyroid production. Di pa namin binibigyan ng vitamin C. So sa goiter mo, mag-vitamin C ka tsaka grapeseed. Mahusay. Grapeseed, gawin mo 3-3, umaga, tanghali, gabi. Vitamin C, gawin mo 2,000 mg hanggang 3,000 mg 3 times a day before meal. Tapos kumain ka ng mga high vitamin C, fruits and vegetable, suha, dalandan, pinya, guyabano, langka, papaya, santol, siniguelas, lanzones, bell pepper, bayabas, sili. Yan, matataas ang vitamin C niya. For your goiter, tsaka grapeseed. Ngayon, yung sa sinus mo, sa vitamin C lang mo, kaya nang kunin po yan. Yung sakit mo sa puso, vitamin C tsaka grapeseed. Yan. Pag lumabas yung premium 1 natin, yun ang multivitamins mo. Gawin mo tig-4 na capsule, umaga, tanghali, gabi. Tapos avoid yung mga junk foods, mga chicheria, spaghetti, pizza, french fries, hot cake, donut. Yan. Avoid mo yan. Mag-concentrate ka muna sa gulay at complex carbohydrate. Red rice and vegetable. Halimbawa, chop suey, red rice, o kaya corn and seaweeds. O kaya Caesar salad, tsaka baked potato. Yan mga magandang pagkain. Pumunta ka sa Power Plus office, bibigyan ka namin ng listahan ng foods to avoid. Tuturuan ka namin kumain ng tama para makapaglinis ka ng colon. Kasi pag malinis ang colon mo, goiter madali. May mga preparation for goiter cleanse. Yan. So, pakita ka sa akin, Donald, para ma-advise ka pa namin na mas extensive. Susana, ano po maganda na cleansing sa may bukol sa baga? Pag may tumor po ang baga nyo, kailangan nyo po na vitamin C, grapeseed, spirulina, power drops, tsaka vitamin B complex. Po. So, yun ang mga kailangan sa bukol sa baga. Tigil nyo paninigarilyo. Susana, kung naninigarilyo kayo. Kung expose ka sa mga naninigarilyo, lumayo ka sa kanila. Baka sa opisina nyo may second hand smoke, mas masama yun. Kasi alam nyo naman ang sigarilyo, 4,000 plus ang chemicals na ginagamit yun. Masamang masama yan, lalo na yung formic acid yan. Tsaka yung acetonitrile, nicotine pa. Kung may bukol ka, mag-grapeseed ka, gawin mo ng 3 capsule 3 times a day. Spirulina mo, dala-dalawa. Ang grapeseed mo, gawin mo ng 2,000 to 3,000 mg 3 times a day. Sa power drops mo, agi ka magpatak ng 7 patak. Kada inom ng tubig. Tapos ang carbohydrate mo complex. Red rice, Palis red rice. Bili ka sa Pure Gold, sa SM, Robinson, Cherry Foodrama, South Supermarket, sa Landmark Supermarket, Rustan. May mga red rice doon. Hindi lang kayo marunong maghanap. Si puti lagi hinahanap nyo eh. So, sana, yung bukol sa baga, mag-probiotic ka pa rin, tsaka vitamin B complex. Tapos mag-juice ka, carrots and spinach, tapos 5 medium carrots, 3 red beets, tsaka 2 cucumber. Juice mo, 5 times a day. Much better, matid ka ng lecture ko, like, marami ka matututunan. Hindi ka na magbabasa ng 15 libro na bibili mo na tigwa 1.5, 1.6, 1.2, spoon feeding na lang. Jot down ka na lang ng jot down. So si Jezabel, ask ko lang po kung ano pong magandang gawin para sa mag-lose down. Kasi po tumaba po ako ng higit 15 kilos after ko po matapos manganak. Di ko po malimit, di ko po nalilimit na kumain dahil po sa purely breastfeeding kasi ako po ay 1 taon na. Kaya gusto ko po sana pumayat kahit paano. Kailangan po
po bang huminto po ako ng pagpapasuso? Aba, hanggat may breast milk ka, yun ay ibigay mo sa anak mo. Kasi may colostrum yun eh. Pampus ng immune system ng bata. Maggulay ka ng maggulay. Kasi pag gulay ka ng gulay, you can attain 3 bowel movements. Lalo na pag 3 meals a day ka. High fiber, low sodium, low fat diet mo. Mataba ka na nga, mag-high fat ka pa. Avoid deep fried foods. Avoid yung mga breaded fried chicken, mga french fries, yung mga hot cake, mga bakery products. High in oil yan eh. High in fat. Avoid mo yung pakpak ng manok, sisig, pag-uo. High in oil yan. Lalo na ho yung mga laman loob. Yan. Mga high fat yan, tsaka mga nuts. Kumain ng nuts, mga 10 pieces lang. Huwag tapot-tapot. Ako, yung mixed nuts na yan, nakakatukso. Kasi may kasamang prutas eh. Oo. So yan ha, avoid too much fat. Para ano. Ngayon, tuturuan kita magpapayat. Pumunta ka sa Power Plus office, tuturo ko sa biological clock, proper food combination. Yan, tuturuan kita mag-colon cleansing. Pero kung nursing mother ka, papasuso ka pa, hindi ka pa muna pwede maglinis ng colon. Ituturo ko na lang sa biological clock, yung natural method of cleaning your body. Na hindi makaka-apekto sa baby. Kasi kinakain mo, nutrients pa rin eh. Kaya lang panlinis siya. Tandaan mo, pagka nursing mother ka, pag constipated ka, constipated din yung baby mo. So yun, no? Lailani, good day. I would like to ask your opinion regarding my brother's situation who has a 5 cm diameter stone in his kidney. He is working in Abu Dhabi at doon po di siya nagpapagamot. Nag-undergo na po siya ng laser operation sa left and right kidney. Advice ng doktor na operahan siya sa right kidney na may 5 cm stone dahil hindi na po madala makuha sa laser. Yun din po yung unang operation sa ureter niya nagka-problema kaya dapat din operahan. Dahil po dito ay dumadami daw ang stone sabi ng doktor pero nag-refuse na po ang hospital sa case niya dahil wala na daw silang facility para sa ganong klase at hindi na din makover na pa ng medical insurance niya. Ayaw na po sana niya magpa-opera. Gusto po sana niya mag-leave muna ng trabaho at dito magpagamot sa inyo. Sa tingin niyo po ba ay makukuha pa po ng alternative medicine at juicing? Alam niyo, kidney stone, medyo may kahirapan ito. Yung gallbladder stone, madali. Kahit nga kahit nga 10 cm na ilalabas. Pero itong kidney stone, it will take time. Kaya ho ito, pero it will take time. The best solution sa case ng brother niyo po, no? Alam niyo, avoid meat, avoid pag-uong, patis, toyo, kasi may Filipino food store sa abroad eh. Hindi rin sila makataka sa bagoong, sa patis, sa toyo, tsaka yung white vinegar. Mga highly acidic yan. Patigil mo soft drinks. Patigil mo muna lahat na may mukha. Lahat na may nanay at tatay. Concentrate muna yung kapatid mo sa gulay. Kaya ho yan. Hindi ko alam kung ano yung mga supplement na nandiyan dyan. Kung nagpa-function pa kidney niya, pwede mo yung bigyan ng kidney cleanse. Available yan dyan. Tapos may mga herbal pong ano. Pakita po kayo sa akin. Ituruan ko po kayo. Meantime, painumin mo siya ng chlorophyll at spirulina para maging alkaline siya at power drop. At padala ka sa kanya. Padala mo yung kapatid mo ng power drops, grapeseed, at spirulina. Vitamin C, kailangan pa rin yun. Then, chlorophyll para ma-neutralize yung uric acid niya. Marami na, kaya nga nagkakaroon ng calcified stone sa kidney dahil sa kakain ng high purine diet, lalo na tortang talong, itlog, gatas, keso. Kung yung brother mo hindi pa kapatid, naku baka umiinom pa ng alak yan, nagsusoft drinks pa, talaga magkaka-kidney stone siya. So the best way is, dito sa atin, binibigay po namin yan, 10 tablet, 2 tablet, umaga tanghali gabi, spirulina, 2, umaga tanghali gabi. Tapos pinag-juice po namin ng aquatic kamas pino 3 to 5 times a day. Tapos pinasusundan po namin ng banabatiya. Then may mga pinapainom pa po kaming ibang herbs. You have to see me. So, Lailani, sabihin mo sa brother mo, umiiwas muna sa nuts, meats,
Basta may mukha, may nanay at tatay, bawal muna. Joshua, yung buhok ko po kasi sa likod ay nalalagas. Ano po pwede ko pong gawin? Avoid shampoo, conditioner, and bath soap with sodium lauryl sulfate. Pagka shampoo mo, bumubula. Conditioner mo, bumubula. Bath soap mo, bumubula. Pampalagas ng buhok yun. Sa palit, nagbebenta po kami ng natural organic soap. Meron po tayo shampoo without sodium lauryl sulfate, yung Nature's Lead. Meron po tayong toothpaste na walang sodium lauryl sulfate. Choice. So, yung nagpapalagas po ng buhok, yung sodium lauryl sulfate. Pag napunta po yan sa mata, permanent ang dami sa mata, malabo. Hanggang sa maging magulang. Kaya ako nagkakatarata pa. I-research nyo po yung sodium lauryl sulfate sa internet. Sa www.naturalcures.com. Tignan nyo ang gagawin niya. Magpa-cancer daw yan ng liver and kidney. So, mag-Nature's Lead ka, shampoo, tapos mag-organic soap ka para malagas yung buhok mo. And then take a lot of amino acid. Sa spirulina, maraming amino acid dito, tsaka seaweeds. Yun ang mga magaganda. Mag-tofu ka, mag-soya juice ka. Kaya ganito gawin mo, mag-juice ka. 5 medium carrots, 3 mangga, tapos soya milk. Naku, parang ice cream. I-freezer mo yun, may ice cream ka na. May protein pa yung soya, wala pa sugar. Juice mo, inumin mo. Naku, ice cream ang lasa, maadi ka. Siguro makakatatlong baso ka. Pag nagpapajuice ako nun sa Robinson, naku po, makakatatlong baso ako. So, ayun Joshua, para makaiwas ka sa paglalagas ng buhok, avoid shampoo and bath soap with sodium lauryl sulfate. Maria Thea, tanong ko lang po kung bawal po ba sa buntis ang honeybee, saka mga juice concentrate, kagaya ng grapes, cranberry, fruits at iba pang nabibili sa grocery na mall. Pag bumibili po kayong bottle juices, wala na pong enzyme yun. Kasi po ang enzyme ng juice, ma-expose lang sa light ng 20 minutes, wala na po. Pag pinatay pa aircon ng supermarket ay grocery na hinitan nyo, useless na. Ang best is yung freshly squeezed juice, inumin nyo agad. May libro po kami ni Dr. Norman Walker, yung fresh fruits and vegetable juices. Gusto mo ng kopya nun, magpakita ka sa akin. Sa palit yung Sabado. Andun lahat ng sakit sa likod. Nandun yung juice combination na pwede sa'yo. Pag buntis ka, huwag ka masyadong honey. Pwede once a day lang, 1 tablespoon a day lang. Samahan mo ng apple cider vinegar. Pero yung gagawin mo maraming beses, baka maging diabetic yung baby mo. Bakit ba gusto mo mag-honey? Hindi ka ba madumi? Pag hindi ka nadudumi, madali yan. Maggulay ka lang ng maggulay, magprutas ka lang ng magprutas, tapos mag-juice ka ng mag-juice ng friend. Huwag kayong tamarin mag-juice. Tsaka dapat every family should have a juicer. Yan lang lagi sinasabi ng mga naturopathic doctor. Kasi pag juice ka ng juice, dumi ka ng dumi. Linis ng linis ang kidney mo. Linis ng linis yung gallbladder mo. Pag juice po kayo. Huwag kayong bumili ng mga bottle juices. Tsaka doon sa mga gallbladder liver flushing, kung apple juice na bottle, yung malt ang gagamitin nyo, huwag nyo nang gawin. Huwag na po kayong gumawa. Baka ako paawayin nyo pag hindi lumabas yung bato. Cherry, ask ko lang din po kung ano po yung problema ng isang tao, kung bakit kahit mag-toothbrush po, siya ay mabaho pa rin po ang hinihingang lumalabas sa bibig niya po. Ano po dapat gawin upang gumaling po ito? In the meantime, pwede kang gumamit ng activated charcoal to avoid bad breath. Pero ang root cause niyan is dirty colon, yung mga mucus duct inside the colon. So magkukulema ka kay Brad Angel, magpapakulonis ka sa clinic, but before going to a colonist clinic, mag-juice ka muna na mag-juice. So magpakita ka sa akin, tuturuan kita maglinis ng colon. Or visit us at Power Plus Office, room 318, 3rd floor, ABC Mall, Guadalupe, EDSA Guadalupe, Makati, in front of Loyola Chapel. Nandun po ako every Tuesday and Thursday, 3 p.m. onwards. Minsan, lumalagpas pa po sa 4 na oras yung lecture pag nagkakasarapan. Lalo na po pag marami yung mga malalasakit. Hinahabaan ko po ang lecture ko kasi naawa po ko sa kanila. So, yun. Mag-chlorophyll ka.
Kasi ang chlorophyll, magandang panlinis eh. Nawawala amoy ng fart mo, utot mo. Nawawala yung putok mo sa kilikili, nawawala bad breath. Yung mga green leafy vegetable, i-juice nyo kagaya ng kangkong, alugbati, malunggay. Ayan, mga green juices. Mataas ang chlorophyll niya, mawawala ang amoy ng ano. So magpakita ka sa akin, Cherry, nasito. Tanong ko lang po kung paano mas may strengthen yung skin ng bata. Yung anak ko po kasi kahit small scratches lang, the next day, malaki na. Kaya kung bibilang ko po ng sapatos o sandals, nagkakasugat. Malaki kahit kagat ng lamok. Hinugasan ko po ng lukewarm water na may bayabas leaves. Medyo nakakatulong, pero I'm sure meron pa pong term, natural remedies po kayo. Meron po vitamin C lang po, tsaka grape seed, tsaka power drops. Kulang po sa vitamin C ang anak nyo. Yan po kasi kulang sa Filipino diet eh. Kaya pediatrician na Filipino doctors, baby pa lang, nagbibigay na ng vitamin C sa baby. Ang vitamin C po until your last dying day on earth. Kasi tayo mga tao, hindi nakakapag-produce ng vitamin C. So, ang mga hayop nakakapag-produce sila, kaya hindi sila prone sa cancer. Ang mga hayop po nagkaka-cancer lang pag tao nagpapakain. Pag pinapakain ng tusino, lagunisa, hotdog, tsaka mga baboy, manok, baka ng pizza kinain, yun, nagkaka-cancer ang hayop doon. Pag nasa poder ng tao. Pero pag ang hayop nasa wild, hindi sila nagkaka-cancer. Kasi nagpo-produce sila ng vitamin C. 3 species lang po ng hayop ang hindi nakakapag-produce ng vitamin C. So, vitamin C po ang largest selling vitamins in the Philippines. Yung sodium ascorbate na po ang number 1. Hindi na po ascorbic acid. Plant-based natural vitamin C. May minerals. Ito, pag ilalagay namin sa distilled water, binal test namin, sumisindi. Ascorbic acid, sumisindi. Kasi kulang sa minerals. Sasamahan mo pa ng prutas at gulay para ma-absorb. So, yun ha. Nasito yung skin ng bata ha. Kulang sa vitamin C yan. Lalo na pag ginuhitan mong gano'n, nagpapantalaga, kulang sa vitamin C yan. Hindi mo naman sinabi kung ilang taon yung bata eh. Gawin mo kung below 5 years old, gawin mo 1,000 mg 3 times a day. Between 5 to 12 years old, gawin mo ng 2,000 mg. Tapos pakainin mo maraming guyabano, langka, landan, suha, pinya, santol, sampalo, lansones, ayabas, yan ang mga matataas ang vitamin C. JC, tatanong ko lang po kung may alam po kayo gamot sa alternative medicine sa sakit na cerebral aneurysm. Alam niyo kaya pumuputok ang ugat sa brain, sa chlorine, at fluoride. Never take a bath for more than 20 minutes in a chlorinated water. Never. Basahin niyo po, buksan niyo po si Dr. Richard Schultz Jr. sa kanyang website. Galit na galit siya sa pagpaligo sa swimming pool. Tingnan niyo, during the 1950s, bibihira ho, pinuputokan ng ugat sa tiyan, pinuputokan ng ugat sa brain, pinuputokan ng ugat sa puso, yung aneurysm na yan. Dahil sa chlorinated water, yan. Iniinom natin nung araw chlorinated water for amin eh. Di yung mga ugat natin, po. Kung gusto mo tumibay ang collagen ng ugat mo, vitamin C ka. Because vitamin C and grape seed promotes collagen formation. Yung ugat mo, halimbawa ito ugat mo, may mga hibla yan. Ganon. Parang thread sa rubber. Yung rubber na kotse, di ba may thread yun? Hibla. Ganon na collagen. Naparurupok yun, napapapatid yun ng fluoride at chlorine. Nakita niyo yung mga lifeguard, prone sa aneurysm, tsaka nagkaka-skin cancer. Tignan mo buhok ng lifeguard, gold. Kala ko nagtitina. Nasisira pala sa chlorine yun. Ay, kita mo yung protein matter na yung buhok, kaya sirain ng chlorine. Yung pa kayang ugat. Yung focus nun. Never take a bath for more than 20 minutes in a chlorinated water. Kung mag-vitamin C po kayo, 2,000 mg 3 times a day. Tapos mag-grape seed ka kahit dala-dalawa. Tapos mag-power drops ka, 7 drops every time you will drink water. Ngayon, from Del Rivera, I wanted to know if you have a schedule for seminar every Monday or Tuesday, January 23 and 24. It is my holiday. I wish to listen and learn. Ganito po,
Ang live lecture ko sa Facebook broadcast is every Monday and Wednesday. Ang live lecture ko sa Power Plus Office is every Tuesday and Thursday. So, pumasok ka na Monday. Tapos, i-leave mo na lang yung Thursday. Para Tuesday and Thursday, maka-attend ka ng lecture ko. Ang address ng Power Plus is room 318, 3rd floor, ABC Mall Building, EDSA Guadalupe, in front of Loyola Chapel. Take MRT, alight at Guadalupe Railway Station, umakyat ka ng pedestrian overpass, baba ka, tapos akyat ka ng another floor, nandun ang Power Plus. I am there every Tuesday and Thursday. Norberto, paano po malilinis ang loob ng katawan at mapanatiling healthy? Tinuturo ko po yan, Norberto, sa Power Plus Office. Yung biological clock system of eating tsaka proper food combination. Pag yun ang ginagawa mo, malinis ang kidney mo, malinis ang gallbladder mo, liver mo, malinis ang pancreas mo, malinis ang colon mo. Marami kang lilinisin. No? So, it is a very, very long explanation. No? Total body detox. So, pag kumakain ka tama, hindi nag-accumulate ang toxin sa iyong major organs. Attend my lecture, my live lecture. Ako, nagtuturo namin yan. Tingnan mo, gagaling lahat ng sakit mo. Annabel, ask ko lang po sana tungkol sa dahon ng guyabano na gamot sa cancer at tumor. How many times po ba dapat inumin sa isang araw? Ilang piraso po bang dahon? At kada inom ng paninibagong laga. Kasi po, Papa ko po, meron pong bukol sa leeg, 10 years na po, pero di po lumalaki. Yung bukol sa leeg ng papa mo, kung gusto mo mag-guyabano tea, kunin mo yung bark ng guyabano. Kunin mo yung balat ng guyabano. Kulay green na, hindi bulok. Dikdikin mo yung buto. Tapos dahon. Yung in-between ng bago, tsaka yung luma. Marami, lagay mo sa palayo. Bark, stem, leaves, buto, tsaka balat. Parang halos lahat na. Pakulo mo na 3 times a day. Initin mo na lang ng initin. Dagdag ka na lang ng dagdag ng dahon. Tapos yung mga bark, tsaka yung balat. 3 times a day mo, tapos mag-vitamin C ka, 4,000 milligrams doon sa tatay mo. Tapos ang grapeseed niya, 3, umaga, tanghali, gabi. Ang spirulina niya, dala-dalawa. Ang power drops niya, 7 patak kada inom ng tubig. Pag naging alkaline yan, tapos lalo na nag-juice pa, mawawala yung bukol niya sa leeg. Ang antioxidant na kailangan ng papa mo. Eh kung ang papa mo naninigarilyo, umiinom ng alak, patigil mo. Patigil mo muna ang meat. Gawin mo muna siyang vegetarian para maging alkaline siya. Sobrang oxidation na nangyayari sa papa mo sa dami ng free radicals niya sa katawan. So yun, Annabella, may papayo ko sa iyo. Rochelle, ask ko lang po kung yung batang may obstruction sa sleep may need na po agad magpatanggal ng tonsil. Madalas po kasi nagkaka-tonsillitis kaya magapo yung tonsil niya. Ano po dahilan ng paghilik? Marami pong dahilan ng paghilik. Isa, sobrang pagod. O dahil sa deep sleep. O may sakit na sa puso. O kaya po yung masyado ng mataba. Huwag niyo patanggal ng tonsil. Sabi sa Biblia, ano ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iulay ng tawag. Hindi po tinatanggal ang gallbladder, hindi tinatanggal tonsil, hindi tinatanggal ang appendix sa holistic medicine. Nililinis lang siya. Try to visit us, Rochelle, sa Power Plus Office. Magtuturo kami kung paano maglinis ng katawan. Paano makadumi ng 1 bowel movement of every meal that you eat. So yun ang may isasuggest ko sa iyo. Raymond, ano po maganda solution sa allergy? Sa ilong, nabahing ng bahing, at sa singaw po sa bibig. Sa singaw, vitamin C. Yung bahing ng bahing, vitamin C rin. Kasi may plema na yun. Tandaan nyo yung body ay magkasakit. Tingnan nyo pag may virus ang ilong, babahing. May bacteria ng throat, ubo. Nakakain ng panis, susuka. Natibo pa, palalangibin nyo. Pag marami ng kidney stone, ililipat nyo sa mga joint. Hanggang sa frozen shoulder ka na, stiff neck ka na, hindi ka na makalingon. Ganun po yun. So, pag may singaw, sabihin toxic ng colon. Magko-colon cleansing na yun. Yung colon cleansing, tinuturo po namin ng live sa Power Plus Office. So, Raymond, pagpunta ka sa Power Plus Office, tuturuan ka namin mag-cleansing.
Mark Ryan, tumawag po kasi ako sa lola ko. Possible daw kasi na may sakit ang lolo ko, na may leukemia. Ano po ba, Brad Rafi, pwede ma-suggest na gawin po namin? Alam nyo, pag leukemia na, mahirap pagalingin ito eh. Sasuggest ko po sa inyo si Dr. Omar Arabia sa Loyola Heights. Si Dr. Torre sa San Antonio Village, Makati. Si Dr. Francisco sa likuran ng St. Paul's Clinic. May clinic din niya sa Alabang, malapit sa Alabang Toyota. O kaya po si Dr. Lau sa Multinational Village. Presidente po siya ng PICAM, Association of Filipino Doctors na Alternative of Practice. Tsaka po si Dr. Rosario Austria sa Cubao. Kaya sa likuran ng Makati Medical, si Dr. Michael Cheng. Yan ang mga alam ko matitinig na alternative doctor sa Metro Manila. Mahirap po leukemia. Ang may advice ko lang sa isa leukemia, alisin mo radiation, alisin mo sodium nitrate. Sino, langgunisa, hotdog, spam, maling, bacon. Tapos walang radiation. Ilayo mo yan sa cell site. Tapos magpa-chelate na yan, magpa-oxygen therapy, magpa-vitamin C drip, high dose. Tingnan nyo sa Facebook ko, meron nung doktor ngayon doon. 25,000 to 75,000 milligrams of vitamin C. May tumawag sa akin kaibigan ko, meron daw doktor sa internet, 100,000 to 200,000 vitamin C drip daw ang ginagawa na. Aba, hindi ko pa ho alam yun. So, pinapasa ko na po sa doktor ang kaso nyo kasi ang leukemia is very difficult to heal. Pero kung bata pa po ito, may pag-asa po ito. Mac Brian, pwede po ba 1,000 mg sa 3 days ng vitamin C sa bata, 2 to 6 years old? Pwede na po, lalo na kung sipunin at ubuhin. Kapag po may ubo at dry and persistent cough, ano po, highest milligram ng vitamin C pwede pa inom sa bata na 2 years old. 1,000 mg is enough. Pero pag-aralan mo pa rin what are the mucus-forming foods and antidote to that. Visit us at Power Plus Office sa Guadalupe. Nididiscuss po namin sa part 2 yung mucus-forming foods and antidote to that. So, vitamin C po is enough para maalis yung sipon at ubo. Ano po din po gagawin sa anak kong 2 years old na lagi pong ubo na ubo basta malamigan pag natutulog. Pag wala naman pong hangin na pinapawisan, umiinom naman po siya ng vitamin C. Kaya lang din po ang vitamin niya, wala na pong iba. Hindi rin po mahilig kumain ng kanin na oregano. Ang oregano po ba epektibo sa ubo? Lagundi na lang ibigay nyo. May lagundi liquid po sa mercury, ibigay nyo po, tsaka vitamin C. Tapos pag-aralan nyo po yung mucus-forming food. So, these are all the questions for today. Kami aattend po ng prayer meeting. Thank you for listening. We are advising you to paste this broadcast in your Facebook para may share nyo sa iba. Maipalaganap po natin ang healing the natural way. We like to see you feeling good, feeling well, mukhang bata, walang sakit. So thank you for listening. Keep on patronizing our lecture. Until next time, see you then. Thank you very much for listening.